panel, tapos ito naman sa isang panel. So may 4 na stopper. Dalawa para doon sa isang panel. Ito naman yung sa kabila mong panel. So bago may kabit yung top rail mo, dapat ipasok na muna natin yung kanyang mga stopper. Niya, luwagan muna natin yung pinaka-screw niya para pumasok yung ito dun sa pinaka-kanal na yan. May sarili siyang railing. Ayan, ganyan. Sigpitan na lang din natin. Saka na lang natin siya ipwesto pagka nakakabit na yung mga ano niya, pinto. Importante nakapasok siya sa loob bago natin siya ilagay sa taas kasi hindi mo na mai-shoot yan. Iwas ko lang sa screw kasi tatanungan. Ito yung stopper natin. So ginawa natin, ito yung butas niya. Then, pinasok ko muna tong stopper bago natin kinabit tong top rail niya. Kailangan yung butas niya, dito lang din sa gilid kasi nangyayari, hindi mo na siya ma-adjust, tatama na siya sa screw mo. Kaya nabangga na siya. So, andito yung stopper ko, nakalagpas dun sa screw. Kasi pag dito ka naman nag-screw, malamang sasabit yung stopper, mauuntog. So, mas mainam na nakaano kayo kahit mga 20 mm sa gilid. Tapos yung stopper niya, pinalitan ko siya ng 5/8x8 na screw kasi medyo maluwag yung screw niya, so sumasama yung stopper pagka sinara mo yung pinto. Pinalitan ko lang yung medyo mataba na screw. Kamukha nung ginagamit din natin sa mga pinto tsaka din sa railing. Para mas matigas siya, makapit. Gulong para sa gawing baba niya. Ito yung nakasayad sa bottom rail, itong part na to. So, kailangan natin siyang ibutas para lumubog siya ng ganyan. Parang ganito. Ayan, ang butas na to, ganyan siya. So kailangan lang itong butas na to sakto dun sa gulong na makakagalaw siya. Pwede mo siyang ikutin na ganun kasi pag hindi mahigpit yan. Kailangan nakakagalaw siya para pag gulong niya dun sa railing smooth. Butasin natin yung isa. Ang ginawa ko dito, simula sa edge, 50 din. Nakaganyan siya. Ano isa niya. Kasi pag medyo linagay mo naman siya rito, linapit mo, baka yung pinto mo medyo magalaw siya. Inano ko ng 50 siya para hindi siya, lalo pag maliliit lang yung pinto, katulad nito, 55 lang. 55 cm, so baka magalaw. Kaya ano, hindi naman siya pwedeng kantong-kanto. Baka doon naman tumama sa gilid. Kaya ginawa ko, 50 mm yung distance mula sa gilid. Gumawa ko ng simpleng pattern para lang may sundan tayo. So ayan na siya. Ito
50 mm niya, andyan siya. Ganun din sa kabila. Butasin natin. Gawin natin, gamit muna tayo ng forster bit para butasan natin dito. Para yung trabaho ng router, konti na lang. Gamitin muna natin ito. Nagagamit naman tayo ng router para sa mga gilid niya. Gawin natin, unti-unti natin siyang butasan. Huwag natin isagad din yung buong lalim para hindi korsado yung ating bit. So, unti-unti lang yung hanggang sa makuha natin exact kung ano ng gulong yung lalim niya. Para sa gulong niya, okay na sa gitna, umiikot yung gulong. Importante gumagalaw ito, umiikot siya. Turuan naman natin siya, saka yung pinakaano niya sa ibabaw, sabit natin. So, kabit na natin yung gulong niya. Ito yung ginagamit natin na screw. 5/8 by 8 yung size niya. Ito kasi walang kasamang screw yan pag binili mo. Walang screw na kasama. Kailangan maluwag siya, nakakaikot siya ng ganyan. Ito naman kabit natin yung sa ibabaw. Mawak sa tsaka yung sa stopper. Nagawa ko, naglalagay din ako ng 50 rito bago yung pinaka natin. Bigyan ka ganyan siya. Ito yung tinatamaan ng stopper, kaya kailangan lagi nasa labas yan. Hindi ka pwedeng ganyan kasi mababaliktad. Pag nilagay mo, laging paresyo na sa labas. Okay na yung pinto natin. Ito yung isa, tapos ito naman yung isa. So, ilagay na natin siya para makita natin yung ito.
i-adjust siguro pag doon na sa site mismo na